Mga kababayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update dito po sa Tropical Depression Luis. Patuloy po natin minomonitor ang direksyon nito, pati na rin po ang mga lugar na apektado ng extension o trap po ng kanyang hangin. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Sa pinaka-latest forecast track po na inilabas ng Pag-asa, hulihong namataan ito nga pong Bagyong Luis, no? Na meron pong lokasyon na 400 kilometers east of Infanta, Quezon. Tinataglay po nito ang hangin na 55 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso naman po na umaabot ngayon sa 70 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya medyo mabagal pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Ito pong Bagyong Luis, Category 1 po ito sa ngayon at ito po ay mataas ang tsansang maging Category 2 o Tropical Storm Category po na bagyo. Nakataas na rin po ngayon ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Luzon. Alamin natin lahat ng mga lugar na apektado nito. Nakataas po ang signal number 1 dito po sa Polillo Island, Camarines Norte, Northern portion po ng Camarines Sur, kasama po ang area ng Catanduanes. So kapag sinabi ho natin na signal number 1, meron ho itong warning lead time na 36 hours at meron pong lakas ng hangin na umaabot lamang sa 39 to 61 kilometers per hour po. Makikita nyo naman mabuti sa ating pinakamapa, malaking bahagi po ng Luzon ang naapektuhan nito. Ngayon, alamin naman natin yung mga susunod po na mga lugar na maapektuhan nito o malalapitan, no? Dito po kasi sa tinatawag natin na track and intensity po ng Bagyong Luis, alamin natin yung mga susunod po na mga dadaanan nito. Mamayang gabi ho, no, ng alas 8, ang magiging lokasyon po ng Tropical Depression Luis, 280 kilometers east of Baler, Aurora. Lagi ko sinasabi, parte ng Baler Aurora po ang kanyang mas lugar na maapektuhan. Pagdating naman po bukas ng umaga, 220 kilometers east of Baler Aurora pa rin ang magiging lokasyon nito at lalakas pa rin ito o lalakas na ito sa pagiging Category 2 o Tropical Storm Category po na bagyo. Bukas naman po ng hapon hanggang sa gabi, 190 kilometers east of Kasiguran Aurora ang magiging lokasyon po ng Bagyong Luis. Bagamat hindi naman ito magiging typhoon o super typhoon, ay magpapaulan naman ito sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayon tignan natin kung kailan po ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa inilabas po na forecast intensity po ng Pag-asa, ito po nga Bagyong Luis ay yung kanyang extension ng hangin, no, ang makakaapekto. Pero yung pinakasentro ng mata, hindi po tatawid. Liliko po, no, yung pinakamata nito, ito pakanan, no, ibig sabihin magre-record itong sentro ng Bagyong Luis. Bagamat kahit ito ay mag-record, no, pwede po kasi ganito ang mangyari. May papalapit din po tayo na tinatawag na Super Typhoon Dolphin at nandito po yan sa may bandang silangan po ng ating bansa. Kapag lumapit po ito sa August 5 hanggang August 10, first week po ng August, ngayong August po, no, hahatakin po nito ang epekto ng Bagyong Luis o itong mahinang Bagyong Luis. Ang mangyayari po niyan, pag hinatak niya, sasabay naman ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So ngayon alamin natin yung tinatawag po natin na heavy rainfall warning dahil po sa Bagyong Luis. Meron po tayong inaasahan ngayong hapon po hanggang bukas ho ng hapon ng Lunes na 50 to 100 millimeters. Nadami ho ng pag-uulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Bukas din po ng hapon hanggang sa Martes ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Isabela, Quirino, Aurora, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Cavite at Batangas. Heavy rainfall warning naman dahil po sa habagat at itong habagat ay palalakasin po ng Super Typhoon Dolphin. Meron tayong inaasahan po, no, by Tuesday hanggang Wednesday, August 5, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan po sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kasama rin ang ilang bahagi ho ng Antique. Bagamat sa ngayon, no, hindi naman ito magiging typhoon o super typhoon. Ito pong Bagyong Luis, pasok lamang ito sa Category 2
Ganito, para mas malinaw po sa atin. Ang category po ng bagyo, category 1 hanggang category 2, mahinang klase po na bagyo. Ibig sabihin, pag mahinang bagyo, more on mas maraming ulan po ang ibinibigay nito, ipinapaulan sa mga direktang lugar na apektado, lalo po sa Aurora. Kapag mga typhoon o super typhoon, yan naman po mga kababayan ay mas malakas ang hangin pero kakaunti po ang ulan na ibinibigay niyan sa mga direktang lugar po na maapektuhan. Kung makikita nyo naman, ito yung mga pula ho na yan, yan po yung trap o yung pinaka-extension ng hangin ng Bagyong Luis. Ito po, ganito ang mangyayari. Lalo po sa parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas, Eastern Visayas po, at ilang bahagi din ng Mindanao, mag-ingat tayo hindi lamang po sa Bagyong Luis, bagkos dito nga po sa paparating na Super Typhoon Dolphin. So kahit ito ay nasa labas ng par, ganito po ang mangyayari. Pag lumapit ito, simula August 5 hanggang 10, hahatakin ito ang habagat. Ibig sabihin, mangyayari po yung tinatawag natin na rapid intensification o yung mabilisang paglakas po ng hanging habagat dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ang mangyayari pag lumakas ang habagat, kanlurang bahagi po ng Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao ang mostly maapektuhan po ng mga heavy rainfall warning. Bagamat ang habagat po walang malalakas na hangin, marami namang ulan ang ibinibigay nito sa mga direktong lugar na kanyang nalalapitan at naaapektuhan. So muli mag-ingat tayo, summarize natin pangunahing weather system, itong Bagyong Luis. Yan po sa may Southern Luzon, Aurora, mostly ang pinaka-apektado nito. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay apektado naman ng lumalakas o mas lumalakas ho na habagat o southwest monsoon. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at mag-ingat po tayo ngayong araw po. God bless po sa ating lahat.